Inisip nila na isa na namang routine na Freedom of Navigation Patrol lang ito. Abril 24, 2025, ang USS William P. Lawrence, isang guided missile destroyer, ay tahimik na dumadaan sa Taiwan Strait. Maaga ng umaga, kalmado ang dagat at malinaw ang kalangitan, ngunit ang tensyon ay para kang pwedeng putulin ng kutsilyo. Pagkatapos, nagsalita ang China, hindi lang basta salita, kundi isang buong pahayag mula sa PLA Eastern Theater Command na ang loosely na pagsasalin ay nakikita namin kayo at hindi kami masaya. Inanunsyo ng militar ng China na ipinadala nila ang kanilang mga naval at air forces upang bantayan at magbigay ng babala sa American destroyer. Agad na kumalat ang mga live updates sa state media, mga footage at mga radar tracks. Ang mensahe ay malinaw. Hindi kayo welcome dito. Ngunit ang tugon ng US, radio silence. Walang press briefings, walang dramatic tweets, ang Lawrence ay patuloy na dumadaan ng walang pakialam, parang walang nangyari. Ang tinatawag ng China na provocation, tinatawag naman ng US Navy na routine. Ngunit hindi ito isang routine noong Martes. Dahil ang destroyer ay hindi lang basta nagpapakita ng punto tungkol sa freedom of navigation. Pumasok ito sa mga teritoryo na inaangkin ng Beijing bilang kanila. Isang hakbang na maaaring magdala ng tensyon mula sa sabre-rattling patungo sa tunay na sigalot sa mga segundo. Kaya ano talaga ang nangyari sa karagatang iyon? Isang malapit na insidente, isang warning shot o mas higit pa. Dahil sa likod ng mga headline at opisyal na pahayag, mayroong isang laro ng cat and missile at may isang tumingin muna. Hindi kumurap ang Lawrence. Habang ang mga headline sa Beijing ay nagsisigaw tungkol sa illegal na pagsalakay at seryosong provokasyon, ang destroyer ay nagpapatuloy ng tuwid. Hindi tinanggal ang landas na itinakda. Walang evasive maneuvers, walang bilis na nadagdagan, isang steady at maingat na pagdadaan sa strait, sa lugar na ayon sa international na batas, doon siya nararapat. Ang mensahe ay tahimik ngunit tiyak. Hindi kami humihingi ng permiso sa US Navy. Hindi ito isang escalation. Ito ay Martes. Ang mga operasyon ng Freedom of Navigation o FOPS ay standard na galaw sa mga lugar na may controversial na teritoryo. Ginagawa ito ng Navy upang maglatag ng invisible lines sa dagat at hamunin ng sino mang magtangkang magtanong. Sa South China Sea, sa Taiwan Strait, lahat ng US destroyers ay dumaan ng mahinahon ayon sa batas at may layuning malinaw at hindi sila nag-iisa. Habang ang Lawrence ay dumadaan mula silangan patungong kanlurang Taiwan Strait, hindi ito nag-broadcast ng presensya, ngunit hindi rin ito nagtago. Malinis ang radar signature. Off ang AIS beacon. Ngunit ang mga military satellites sa itaas ay nagpapadala ng live situational data pabalik sa Pentagon. Mata sa langit, tenga sa ilalim ng tubig, at marahil isang Virginia-class submarine na malapit na sumubok. Pumasok sa teritoryo ng iba ng walang mga backup plan. Hindi. Alam ito ng China. Sa ilang oras, mula nang dumaan ang Lawrence, naglabas ang mga media ng China ng drone footage, mga grainy clips ng isang Type 52D destroyer na nagmamasid sa US ships sa malayong distansya. Iniulat din na ang mga Chinese J-66 na fighters ay bumors sa area, malapit pero hindi sapat para mag-trigger ng anumang reaksyon. Gustong magpakita ang mga piloto ng PLA Air Force, ngunit alam nila ang limitasyon. Dahil kung may lumapit ng masyado, kung may barko ng PLA na pumigil sa landas ng Lawrence, maaari itong magresulta sa mabilis na paglala ng situation. Ang mga patakaran sa engagement sa Taiwan Strait ay tumpak ngunit marufok. Isang maling radar lock, isang maling hakbang at ang susunod na maririnig ay hindi isang diplomatic statement kundi ang Aegis Combat System na mag-hot. At kung mangyari iyon, hindi lang ang China ang magmamasid. Dahil hindi lang tungkol sa Taiwan ito. Ang pangunahing layunin ay patunayan kung sino ang may karapatan na dumaan sa international na tubig nang hindi humihingi ng pass. At ang US, hindi ito pumasok para magdepensa. Ang Lawrence ay nakatapos ng transit sa loob ng mas mababa sa 12 oras. Walang insidente, walang pagbabago sa landas. Ngunit huwag magkamali, hindi ang katahimikan ang tanda ng kapayapaan. Ito ay pressure na dahan-dahang dumadami at ang susunod na galaw ay nakatakda na. Pagkatapos na mawala ang USS William P. Lawrence sa Pacific Haze, isa pang pressure point ang Summit. Ilang daang milya sa timog sa kabilang panig ng Luzon Strait, nagsimula ang mga warships ng Pilipinas at Estados Unidos sa kanilang exercise balikatan, ang pinakamalaking joint military drill na ginawa nila. Higit sa 14,000 tropa, maraming barko, fighter jets, missile batteries,
at mga rehearsal ng amphibious assault sa lupa at dagat. Hindi aksidente ang timing. Pagkatapos ng anunsyo ng China na kanilang sinundan at binigyan ng babala ang US destroyer, ang mga Marines ng US ay nagsimulang magbaba ng mga high-altitude rocket systems sa isang beach ng Pilipinas. Isang pagpapakita ng puwersa, ngunit isang mensahe din sa Beijing. Hindi lang kami dumadaan sa Taiwan Strait. Nagtatayo kami ng mga firing positions sa kabila ng horizon. Sa pagpaplano ng militar, tinatawag itong shaping the battle space. At ang China ay nagmamasid. Maging ang Pilipinas hindi umatras. Habang naglalabas ang PLA ng propaganda footage ng kanilang intercept, ang US Pacific Command ay nagpo-compile ng ISR data mula sa satellites, drones at mga surface vessels. Lahat ng galaw, bawat flyover, bawat barko na sumusunod, lahat ay nakatala, nakatag at nakafile. At sa likod ng lahat ng political theater, mga flashing headline, may bakal na gumagalaw sa dagat. Mabilis. Hindi kumurap ang Beijing, pero hindi rin ito nanahimik. Habang lumalabas ang USS Lawrence mula sa Taiwan Strait at pinapalakas ng US at mga kaalyado ang kanilang mga ehersisyo malapit sa dalampasigan, nagsimula na ring umarangkada ang propaganda machine ng Chinese Communist Party. Naglabas ng pangalawang pahayag ang Eastern Theater Command ng PLA. Ngayon, mas matalas, mas malakas, mas tuwiran. Kasalitang tulad ng illegal, mapanulsol at walang responsibilidad. Hindi na mga palagay. Mga akusasyon na ito. Sa state media ng China, ang mga anchor ay nakasuot na ng uniforme ng Navy. May babala ng hostile infiltration. Tinawag ng mga tagapagsalita ng PLA ang paglalayag ng destroyer bilang isang delikadong pagpapakita ng puwersa na layuning manggulo at takutin ang rehiyon. Pero sa likod ng lahat ng dramang ito, may mas malabig na layunin. Pagbuo ng isang kwento. Ang China, hindi lang galit dahil may barko ng US na dumaan sa inaangkin nilang teritoryo. Galit sila dahil ginawa ito ng US nang hindi humihingi ng permiso. Sa pananaw ng Beijing, ang Taiwan Strait ay hindi international na tubig. Isa itong domestikong daungan na bahagi ng tinatawag nilang internal sea. At matagal na nilang pinagtatrabahuhan na kumbinsihin ang mundo na iba ang mga patakaran dito, na hindi dapat dumaan ang mga barko mula sa kanlurang bansa nang hindi humihingi ng permiso. Pero sinusuportahan ng internasyonal na batas ang pananaw ng Amerika. Ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, na pinirmahan din ng China, ay kinikilala ang Taiwan Strait bilang isang international na daungan. At ang Estados Unidos, tinatrato ito na parang isang highway, wala itong pagkakaiba sa Strait of Gibraltar o sa English Channel. Ang pagkakasalungat na ito sa pananaw ng batas ay hindi lang simpleng usapin ng semantics. Ito ay isang doktrina. Dahil kung ang buong mundo ay magsasabing teritoryo ng China, ang Taiwan Strait, ang bawat pagdaan ng barko ng US sa lugar na ito ay magiging isang escalation, isang insidente ng diplomasya, isang bagay na maaaring gamitin bilang negotiation. Pero kung magpapatuloy ang US sa pagtawid dito ng walang humihingi ng paumanhin, magiging mahirap na i-defend ng China ang kanilang naratibo. At ngayon, ang US ay hindi lang basta dumadaan. Ginagawa nila ito habang ang mga kaalyado sa rehiyon ay nagsasagawa ng mga live fire exercises sa timog at ang mga ISR platforms ay kinakalat ang bawat piraso ng baybayin sa Hilaga. Isang pagkakataon lang, mga ito ay counter-pressure. Habang ipinapakita ng China ang mga footage ng J-16s na nagpapakita ng combat patrols malapit sa Taiwan at mga warships na sumusunod sa mga destroyer ng US, ang katotohanan ay mas strategic kaysa sa mga cinematic na palabas. Dahil sila ang nagtatakda ng tempo. Pero mahirap panatilihin ang tempo kapag ikaw ay patuloy na reacting lang. Ang China ay patuloy na reacting sa transit, reacting sa mga drills, reacting sa ideya na ang kanilang sariling baybayin ay hindi na isang pader, kundi isang bintana. Dahil sa bintanang iyon, ang US Navy ay nakamasid.